What's up mga katang build? Wala stick. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga dahilan kung bakit ang inyong pinaplanong negosyo ay hindi nyo masimulan. Tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang ilang mga dahilan kung bakit hindi nyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo. Para maging aware kayo at malaman nyo kung paano malalabanan ito. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Jerwin Gonzales at isa pong content creator. Pero bago ang lahat ay pakinggan niyo muna itong aking munting kwento. Noong mga panahong nag-aaral pa ako sa elementarya, sekundarya at saka sa kolehiyo, ay pinagbuti ko po ito para magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa katunayan, noong high school pa lang, ay gusto na po akong maging isang guro. Kaya nung tumungtong na ako sa kolehiyo, ang naging kurso ko ay Bachelor of Science in Secondary Education, major in MAPE. Di kalaunan ay nakatapos din dahil sa mga pagsisikap at pagtatyaga kasama ng aking mga magulang. Kaya noong April 4, 2019 ay siyang araw na pinakamasaya sa aking buhay na aking naranasan. Dahil nakapagtapos na ako sa aking kurso. Di kalaunan ay nagpa-enroll na rin ako sa isang review center. Ang tawag doon ay CBRC para paghandaan ang Licensure Examination for Teachers o LET. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos ay nakapasa po ako sa board exam at naging isang ganap na profesional noong December 2019. At laking tuwa po ako noon dahil natupad po ang isa sa pangarap ko sa aking buhay. Kaya nga lang, ang problema ay hindi pa ako makapag-apply dahil dumating na po ang pandemic COVID-19 sa mga panahong yun. Kaya limitado ang galaw ng mga tao. Sa kabilang banda naman ay gusto kong pumunta sa Thailand at doon na sana magturo. Kaya nga lang ay nag-lockdown na nung mga panahong yun, March 2020. At na-realize ko na hindi nga pala ganun kadali kung ikaw ay nakapagtapos na sa iyong pag-aaral dahil nga sa mga expectation ng mga taong nasa paligid mo na animoy napakadaling mag-apply at dinidiktahan kanila kung ano ang mangyayari sa sarili mo. Sa katunayan ay nasubukan ko na rin pong mag-apply sa Tri-Bureau na kung tatawagin sa PNP, BJP at saka sa BFP. Pero hindi po ako pinala doon at hindi po ako natangkap. At nasasabi ko sa aking sarili na hindi pala ito para sa akin. Kaya noong October 2020 ay nag-aya ang tiyuhin ko na magsimula kami ng tank fabrication business. At dahil nga may konti na akong ipon sa mga panahong yun, ay yun na muna ang ginamit naming puhunan para kami po ay makapagsimula. Sa ngayon ay pinagpatuloy ko po ang tank fabrication business na aming nasimulan na siyang nakapagbabago ng malaki sa buhay ko. At ngayon ay tatalakayin na natin ang 10 dahilan kung bakit hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo. At ang isang dahilan nga dyan ay ang ating utak o ang ating mindset. Ang pag-iisip ng labis-labis at ang pagpaplano ng matagal ay masasabi ko talagang walang kabuluhan sa ating buhay. Wala po yung katuturan at hindi po makatutulong sa iyong sarili. Hindi na po kasi yan ang binabasihan ng mundo ngayon, kundi ang pinagbasihan ay kung sino ang gumagawa at siyang nananalo sa huling laban. Dapat lang malaman nyo na hindi po makapagbabago ng ating buhay dahil lang sa simpleng pag-iisip. Ang pinupunto ko lang ay kung mayroon kang
na pag-isipang negosyo ay gawin mo kaagad kahit na kulang ang iyong pera o kulang ka ng pangkapital o kahit wala ka pang masyadong kaalaman, ang importante ay gumagawa ka at tinatrabaho mo ang pangarap mo. Ang pag-aralan mo ang iyong naisipang negosyo ay tunay namang napakahalaga. Ngunit hindi po yan ang tunay na sukatan sa tagumpay ng buhay. Mas lamang pa rin ang taong gumagawa at nagsusumikap na makamtan ang mga pangarap niya sa buhay. Hindi po lahat ng tao ay mayroong pag-uutak o mindset na magninegosyo. Kaya napakapalad natin dahil binigyan tayo ng ganitong abilidad na tunay na makapagbabago sa ating buhay. Ang isa pang dahilan kaya hindi mo masimulan ang pinaplano mong negosyo ay ang kulang ang tiwala mo sa iyong sarili. Ito po ang tinuturing kong isang dahilan kaya hindi mo masimusimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang kulang ka ng tiwala sa iyong sarili o ang self-confidence na tila ba takot ka kung anong sasabihin ng mga kakilala mo, kaibigan mo, o di kaya'y mga sarili mong kamag-anak o mga katrabaho. Ito ang isa sa napakahalagang paglabanan natin para masimulan natin ang ating mga business idea. Ang pagkakaroon ng self-confidence ay isa sa napakagandang katangian kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo. Dahil papaano mo mapapaniwala ang mga kliyente mo kung ikaw mismo ay nag-aalangan ka. At dapat lang malaman mo na wala pong ibang gagawa o magtatrabaho para sa pangarap mo, kundi ikaw lang. Walang ibang gagawa ng pangarap mo at makapagbabago ng buhay mo, kundi ikaw lang. Lagi nating tatandaan na kung wala tayong gagawin na bago sa ating buhay, ay hindi rin natin maaasahan na may mangyayaring bago sa buhay natin. Isa pang dahilan kung bakit hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang mag-ipon muna ng puhunan. Dapat lang nating malaman na hindi po kailangan ng malaking kapital ang ating pinaplanong negosyo para tayo ay makapagsimula. Kung sa tingin nyo ay hindi kaya ang pirang naipon nyo para masimulan ang negosyo nyo, ay sasabihin ko sa iyo na hindi yan ang negosyong para sa iyo. Ang dapat mo lang gawin ay magsimula ka kung anong meron ka. Kaya hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay dahil ang nasa isip niyo ay ang mag-ipon muna ng matagal o mag-ipon muna ng malaking halaga bago kayong magsimula. Start on what you have. Yan ang laging sinasabi ni Kasosyong Arvin. Mag-isip kayo ng negosyong galing sa kakayahan nyo or sa talentong nasa sa inyo na. Kahit na sabihin mong napakawalang kwentang talentong yan, ngunit napakahalaga para sa ibang tao. Ang pinupunto ko lang ay huwag agad pera ang nasa isip natin at huwag agad tayong maghanap ng malaking kapital. Ang kaya lang nating gawin ay ang mag-execute at itisting ang mga pinagplanuhan nating negosyo. Dahil sa pag-execute ay mapifigure out mo rin balang araw kung ano ang negosyong nababagay sa inyo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang marami kang pinagsabihan kung ano ang business idea na naisip mo. Ang pagkikwento ng labis-labis sa iba kung ano ang inyong naisipang business idea ay hindi po nagdudulot ng magandang epekto. Maaring sila ang manghihila sa inyo pababa para hindi niyo masimulan yan.
o parang sila ang mga negative force na hahatak sa inyo pababa para hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo at manatili ka na lang sa iyong kinalalagyan. Dapat lang malaman niyo na huwag kayong makinig kung ano ang sasabihin ng iba at hindi mo kailangan ang mga opinyon nila. Dahil kung sasabihin mo ang mga binabalak mo, kahit na mahal sa buhay mo pa yan, ay sasabihin rin nilang hindi mo kaya o mas mabuting magtrabaho ka na lang para ma-secure ang kinabukasan mo. At baka sabihin rin nila na baka malugi ka lang. Ang pinupunto ko, bakit takot kang malugi? Hindi ka pa nga nagkaroon at hindi ka rin naman maglalabas ng malaking kapital kung yan ay pinifigure out mo pa lang ang inyong negosyo. Kaya huwag matakot sumugal sa buhay at gawin mo ang mga prinsipyong pinaniniwalaan mo na alam mong makapagbabago ng takbo ng buhay mo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang takot kang mag-take ng risk. Ang pag-execute ng tunay na negosyo ay hindi po napakadali. Kaya nga maraming sumubok sa simula at napakaliit lang na porsyento ang nakapag-survive. Kaya patatagan lang ito ng loob. Ang mahalaga ay huwag mong susukuan ang pangarap mo. At lagi nating iisipin na huwag matakot sumugal at huwag matakot mag-execute dahil mula sa mga negosyong sinimulan mo ay pwede kang matuto roon. Kahit na magtagumpay o malugi pa yan, ay mayroon ka rin namang mga bagay na matutunan. Isa pang dahilan kaya hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang puhunan agad ang hinahanap. Sasabihin ko sa inyo na huwag agad puhunan ang poproblemahin para makapagsimula. Ang puhunan lang para makapagsimula ay ang tatag ng loob at ang gumamit ng mga kakayahang anong meron ka. O start what you have. Sasabihin ko sa inyo at lagi kong sinasabi sa inyo na huwag agad puhunan ang poproblemahin para ka makapagsimula. Magsimula ka kung anong meron ka at magsimula ka galing sa iyong talento para hindi ka mahirapang mag-execute nito. Ang isa sa napakahalagang puhunan na alam ko ay ang kakayahan nating makapagsimula at alam nating lamang ang mga taong gumagawa kahit na mali-mali pa yan sa simula ay makikita nating sila ang nagtatagumpay. Sila ang may progress sa buhay. Isa pang dahilan kaya hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang pag-uugali mo. Isa pang dahilan kaya hindi mo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang mag-stay sa inyong comfort zone. Ang comfort zone ay isang estado o sitwasyon ng isang tao na kung saan siya ay komportable. Na kung saan ang tao ay nagiging masigla at walang takot na harapin ang pagbabago. Kaya isa ito sa dahilan kaya hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay dahil nanatili ka sa iyong comfort zone. Halimbawa nga lang ay ang regular ka sa isang kumpanya at sumasahod ka ng maganda o sabihin nating medyo malaki. Kaya hindi mo na maisipang magsimula ng negosyo dahil masasabi mo sa sarili mo na komportable ka na o kontento ka na. Hindi po masama ang maging kontento. Pero kung ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi pa rin sapat ang kinikita mo para sa sarili mong pangangailangan o sa pangangailangan ng pamilya mo, ay huwag kang matakot sumubok ng ibang oportunidad dahil baka ito nga ang dahilan na makapagbabago ng takbo ng buhay. Isa pang dahilan kaya hindi mo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo
ay ang habits o ang pag-uugali mo. Ang disiplina sa sarili ay isa sa mga dapat taglayin, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagsisimula pa lang sa iyong pagninegosyo. Dapat marunong kang tumanggap ng mga payo ng iba at ikaw na rin ang bahalang mag-i-eliminate kung ano ang paniniwalaan mo. Be teachable, kumbaga. Isa pang dahilan kaya hindi mo masimulan ang iyong pinaplanong negosyo ay ang hindi ka motivated. Dapat lang malaman mo na ang magiging motibasyon mo sa iyong sarili bilang isang negosyante ay ang sarili mong pangarap dahil wala pong ibang pwedeng gagawa yan para sa inyo. Hindi po yan dapat ipagawa ng ibang tao o kahit sino paman para matupad ang sarili mong pangarap. Ang pinupunto ko lang, kung hindi mo gagawin ang pangarap mo, ay wala pong ibang gagawa yan para sa iyo. Kaya huwag matakot mag-execute, huwag matakot magsimula, at wala ka na ring pake kung ano ang sasabihin ng iba. At dapat mo ring isipin na ikaw lang ang makapagbabago sa takbo ng buhay mo. Responsibilidad mo ang sarili mo at sarili mong pamilya. Isa ring dahilan kaya hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo ay ang pag-isipan pa raw ng matagal. Ang tunay na entrepreneur ay gumagawa kaagad at walang sasayanging oras para lang sa pag-iisip. Dapat lang malaman mo na kahit na ano pang gawin mo ay hindi mo mapag-aralan lahat. Ang kailangan mo lang ay ang mag-execute at matuto ka along the way. Na kahit ba matalo ka sa huli, ang napakahalaga ay natuto ka sa iyong experience sa pagninegosyo. Ika nga nila, experience is the best teacher. Basta gawin mo ang gusto mong gawin na pinaniwalaan mong naka-align sa prinsipyo ng buhay mo. Yan po ang mga dahilan kaya hindi niyo masimulan ang inyong pinaplanong negosyo. At naniniwala ako na karamihan sa ating mga empleyado ngayon, nasa pribadong sektor man o nasa gobyerno, ay gusto rin nilang magnegosyo. Ang kalaban lang natin ay ating sariling pag-utak o ang ating mindset. Kaya sa mga gustong magsimula dyan, ay huwag kayong matakot mag-execute at sama-sama nating abutin ang ating kanya-kanyang pangarap. Salamat sa pagtapos ng bidyong ito at sana ay may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng interes para simulan ang inyong pinaplanong negosyo. Ay, oo nga pala, yung naikwento ko sa inyo kanina na gumagawa kami ng tangke, ay ito pala yon. Gumagawa po kami ng mga underground at above ground tank para sa inyong mga gasolinahan. O di kaya ay gusto nyong magpagawa ng water tank facility, ay i-message nyo lang ako sa ibaba at para mapag-usapan natin. At huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, and subscribe sa channel ko para mas marami pang taong maaabot ng video ito. That would be all. Thank you. Walastik!